sa aton, and then ang atong mayors, strong mayors, and the municipal health offices nga grabe gid ang ilang dedication and passion para makahatag sa manami ka serbisyo sa Ilocos. Dok, pakambakit ang health system ang ano na siya, in short. So ang health system amo na siya ang kinahanglan ara in place ina tanan ni ara kita nga mga score or mga local health system maturity level nga dapat i-comply with, no, para mahambal nga functional bala or nami ang aton nga health system. This will kumbaga ang aton mapaghatag services, no, para plansyado, no, ara dapat na may mga ordinance nga nagasusunod, mga enabling environment, no, na mga budget, amo na ang part sa ating health system na dapat i-use. So, nakita man nga with the province, no, grabe gid ang pag-budget man sa ating health, no, para nga mabigayon ang service delivery namin, no, pero gamay pa nga lusok sa aton nga mga municipal na city LGUs nga hatagan budget ang preventive aspect, no, ang health promotion, no, kay mas manami nga mas dami ang prevention. Kay kung cure lang kita dako na lang magasto, dako na ang magwa sa out of pocket sa pasyente, no, pero kung prevent naton na masakit sila by having mga drugs and meds available, healthy lifestyle, health promotion, limit ang gasto sa gobyerno at sa person, sa pasyente. Looking kagina, Dok, sa mga figures, again, percent, can we say nga ang health aspect sa province, is it a big health namin siya. So, amo na namin yan. So, kahit parehas na partner kita from PHAP Care, so, AstraZeneca, kagapon nag-workshop sila. Gin-feedback yun just a while ago sa governor, yung ato na implementation sa atong program, especially on adolescent. So, through our healthy hearts, healthy future, healthy youth, healthy future, tibong kabataan. We are now into the DenSES sa international, no? So, na-recognize sa international partners na namin ang ating pag-implement. That's why more and more partners are coming in, no, to invest in Iloilo to improve both the health system and the service delivery para for better health outcomes. Yung isa sa mga gin-highlight mo kaina sa ating zero defecation nga program nga ang isa sa mga naka-perform well is LGU ang ara sa GIDA area. Tubungan. Because natapos na grade 0 is open defecation. Anywhere upo. G1, amo to ang zero open defecation which province-wide na achieve na. Ang G2, amo ng basic sanitation, amo ng gina-work natin nga even in public facilities, no, tanan na households may ara ng toilet, tanan na schools may ara toilet, daycare centers tanan may ara toilet para wala na sa mga open defecate. So ang isa pa lang sa Banwa so far ang naka-achieve na 48 of its barangays, even ara sa GIDA areas, na-declare na G2 or basic sanitation, and that is Tubungan. So we have other 51 pa lang total sa Leganes, Madyangan, Gawan, so that comprises the 51 barangays all in all sa province pa lang nga na G2. So Tubungan, perfect. First Para sa ilan, no? Ordinance, leadership, tapos tanan ang atong workforce ito sa lunad natin, pag-DSP, no, tanan sila panaugin sa lalun, barangay captains, no, nga tubong din para ma-achieve nila ang zero, ang G2 or basic sanitation. So nagtubong tanan nga taga-tubungan as a community para ma-achieve.